Ano? Ayaw ng Diyos na mapahamak ang lahat kundi maligtas. Kaya ibinigay ang kanyang buktong na anak. Ayan, no? Huwag natin kakalimutan ng mga talata po na yan. Nag-aalok ang Diyos ng kaligtasan sa bawat isa sa atin para hindi tayo mapunta sa daang ito ng paghihirap. Ano po? Pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag ng Diyos. Yan, marami yung inimbitahan na mapabilang sa kanyang kaharian. Ngunit kakaunti ang pinili. Yung kakaunti na yan, you are chosen, yan yung may mga pananampalatayang hindi umayaw, hindi umatras. In Jesus' parable, some willingly refuse the invitation. Some accept and fully engage. One seems to accept the invitation but not entirely. Jesus concludes by saying that many are called to come and participate, but few are chosen to stay. May mga bumilang na sa iglesia sa mahabang panahon. Nawala pa. Umayaw pa. Hindi natin alam. No? At kung bakit nagkagano na sila ay ayaw na magsimba. God calls to everyone to come to Him through faith in Christ. Wala nang ibang kaligtasan eh. Walang ibang pangalan. Tatandaan niyo po mga kapatid. Jesus Christ lang. Gawa 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan pag sumampalataya ka. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ito lamang binigyan ng kaligtasan na dapat sampalatayanan ng tao. Only those who truly believe, those who sincerely and deeply obey the invitation are the chosen ones. Sila yung mga pinili. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. 2 Timothy chapter 2 verse 10, Filipino Standard Version. Dahil dito, tinitiis ko ang lahat alang-alang sa mga hinirang, upang makamit nila ang kaligtasan at matagpuan kay Kristo Jesus na nagdudulot ng kaluwalhatiang walang hanggan. Nasa ating Panginoong Jesus po ang susi. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Ito yung binasa natin kanina, na siyang may ibig, gusto ng Diyos, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam, mga kaalam ng katotohanan. Diba, pag nalaman mo yung katotohanan, masakit, oo, tama, pero matututo ka sa buhay. Ganun naman ang nangyayari. Gusto ng Diyos yan na lahat, wala siyang ibig. Baka intindi kasi ng iba, napakasama naman ng Diyos. Hindi. Ang dami ng oras na binigay sa atin eh. Ano po? Pero hindi nagbago ng pasya ang tao. Who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth? Huwag natin kakalimutan, isang araw, ipipikit natin ang ating mga mata. At maaaring patungo na tayo sa kamatayan. Ang tanong dyan, nakaredy ba tayo? Kung tayo ay pumanaw. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ano po? Yung wedding dito na binabanggit, diba? Dadating ang panahon, ihaharap yung iglesia. Kung tawagin ay Betrot, ihaharap yung iglesia bilang isang babaeng malinis sa kanyang kasintahan. Sino yung kasintahan? Si Jesus Christ. Lumalarawan din dito yun. Ano ho? Sa isang interpretasyon. Nakipag-asawa tayo sa Diyos is spiritually. Betrot ang tawag. Talata yan sa Bible. Ano? Nasa Korinto. Mga tandaan. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Ayun o. Nag-iimbita ang Diyos eh. Bakit? Ayaw ko mapahama kayo kasi babalik ako. Magja-judgment ako eh. Sorry, pag hindi kayo sumampalataya sa akin, ito ang rules, ito ang dapat nating sundin. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Bakit daw tumatagal yung judgment day? Kundi mapagpahinood sa inyo. Kaya tumatagal, oh. At anong dahilan? Na hindi niya ibig na sino man ay mapahama. Diba?
kundi ang lahat magsipagsisi. Simple lang ang paraan na iniaalok ng Diyos eh. Abay, pag dumating na yung Judgment Day, makakarinig tayo ng tunog na hindi pa naririnig ng ating tenga kahit kailan. Dumadagundong yan, kalangitan na yan. Pag narinig ng tao yun, kikilabutan siya. Ano ba itong nararamdaman ko? Kasi Judgment Day na yun, paparating na ang ating Panginoon Hesus. Ang Diyos ay mabuti, hindi niya ibig na sino man mapahamak. Tandaan po natin, kundi lahat ay magsipagsisi. The Lord is not slow to fulfill His promise. Kasi sabi ng iba, wala nang paghukom. Bilang ng bilang yung ibang mga relihiyon. Dadating na mamaya, ang daming sablay dyan ng saksi ni Jehovah. May dumating ba? Diba pinag-aralan natin, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel, kahit si Jesus Christ, ang nakakaalam lamang ang Ama. Ano po? Siya yung magpapasya. O anak, balik ka na. Maghukom na tayo at masama na ang mundo. Ganon. The Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that any should perish, but all should reach repentance. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Bakit? Mga nilikha lang tayo. Para lang tayo mga langgam. Sapagkat siya'y nagtakda. Ayun. Nang isang araw na kanyang ipaghuhukom. Kaya sinasabi niya, dumalo kayo sa kaligtasan ito. Sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Diba? Itinalaga niya si Jesus Christ. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Yung naka-highlights, nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to all men by raising Him from the dead. Magtatakda ang Diyos eh. Ayan. Doomsday. O paano ngayon yan? Saan ka magtatago? Sa atin, mapapatay yung physical na katawan. Pero pag dumating yung panahon, di ba, babaguhin ng Diyos yan. Yan yung mga pagdadalan dun sa sa hell. Walang katapusang apoy. Ang ipinapaalala ng banal na kasulatan na pupuntahan ng mga taong hindi sumampalataya sa Diyos. Diba nakakatakot na hindi ko kayo tinatakot mga kapatid base yan dyan sa pinag-aaralan natin. Ano naman, grabe naman to. Hindi. Sabi ko sa inyo, may talasa po eh. Ano ba? Ganyan yung ipinapakitang larawan. Salamat nga sa mga PowerPoint presentation na to. Dati, ano kaya itsura nung O ngayon, pag nakita natin, nagkakahihiyan na tayo. So ito po yung mga dapat nating malaman. Ano po? Na ang Diyos ay nag-iimbita. Tatandaan po natin, nag-iimbita siya sa bawat isa sa atin na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi parang sinasabi ng iba na napakasama ng Diyos. Hindi po. Siya yung gumawa sa atin eh. Siya din yung wawasak sa atin. Ano po? Pag tao nagpakasama na at itong mundong to, wala nang tinatahanan na katwiran, aanhin pa to. Di gawin ng Espiritu lahat. Di po ba? Gawin na ng Diyos yung kanyang gustong gawin. Total, siya naman ang gumawa sa atin. Siya din yung magwawasak sa atin. Nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Nag-iimbita ang Diyos, parang isang kasalan. Nag-iimbita, gusto niya maligtas lahat. Pero may mga taong ayaw maligtas, yun nga yung mga ipinakita natin na dadalhin sa dahong ito ng mga paghihirap. Ano po? Tapos na ang pagpapaliwanag. Nasa atin na ang pagdidesisyon kung tayo ay tutugon sa panawagan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid, sa umagang ito. Hindi tayo matagal magturo, may oras tayo na sinusunod. Kaya hindi kayo mag-boring dyan sa pakikinig dahil ito ay magdudulot sa atin ng kalakasang spiritual at physical na tayo ay maging malapit pa sa Diyos. Dumako na po tayo sa ating sentro ng sama sa umagang ito, ang pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saraw ng Panginoon. Ngunit bago yan, tayo ay muling gumawit ng mga awitin ng papuri
para sa dakilang Diyos na nagbigay buhay sa bawat isa sa atin.